Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan may nakaharap na yokai ang ating mga bida, at ito ay may gintong bola na kapareho ng kanilang hinahanap. Ang yokai na may pangalang Taro ay hinahanap ang kanyang mahal na si Hana, at nang matagpuan na niya ito ay sinabi ni Taro na si Hana ang dahilan kung bakit naging kumpleto ang kanyang buhay, na nagpa-inspire naman kay Okaron. Ngayon, ating nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 31 at 32. Nagsimula ang chapter, kung saan si Hana ay nakadamit, at ito ay nasa bahay ni Momo at Seiko. Si Okaru naman ay nakaluhod at sinabi, na pakiusap, hayaan niyo siyang manatili sa bahay na ito. Sina Momo at Gigi ay nakaluhod din, at sila ay nakikiusap kay Seiko. Sinambit ni Seiko, na hayaan mo siyang manatili sa bahay mo, bakit hindi na lang ganon? Sinaad ni Okaron, na hindi pwede. Ang bahay na ito lang ang tanging lugar na pwede kaming umasa ng pahintulot. Sinabi ni Momo na nandito rin ang pusa, kaya bakit hindi? Sinaad ni Turbocat na huwag mo akong itulad sa mahinang kagaya niya. Sigurado akong hindi siya kumakain, di ba? Habang sinambit ni Seiko na bago ang lahat, ano ang nangyari sa lalaki. Sinabi ni Momo na bumalik siya sa science classroom na ikinagulat ni Seiko. Sinambit pa ni Momo na sinabi niya na babalik siya sa pagiging anatomical model hanggat ligtas si Hana. Kapalit nito, gusto niyang magkaroon ng pahintulot na makita si Hana tuwing siya'y makakalabas ng paaralan sa gabi. Sinaad ni Gigi na kaya nakasalalay ang aming mga pag-asa sa iyong napakabait na puso, ma'am. Pagkatapos magsalita ni Gigi, ay sabay-sabay na nakiusap ang tatlo kay Seiko. Sinambit ni Seiko na ikaw ay isang anatomical model na nag-iinit. Pwede kang maging sweet, pero huwag mong istorbohin ang mga kapitbahay. Ang mas importante, ano na ang balita sa bola? Sinabi ni Momo na tungkol dyan, lumalabas na ito ay isang dekorasyon sa Pasko o kung anuman. Habang nagsasalita si Momo, ay pinaglaruan ni Gigi si Turbocat, at ito ay hindi niya nagustuhan kaya ginulpi niya si Gigi. Sinaad pa ni Momo na parang mga hayop kapag nagliligawan sila at nagiging makulay ang kanilang mga puwet, tama ba? Sinambit ni Seiko na ano pang magagawa natin, habang sinabi ni Okaron na wala itong katuturan. Sinaad ni Seiko na magluluto ako ng hapunan, ihanda niyo ang lamesa. Tinanong ni Momo si Okaron na kakain ka din kasama namin, di ba? Habang sinabi ni Okaron na oo, salamat. Sinabihan ni Gigi si Momo habang ang kanyang mukha ay puno ng kalmo na sobrang lakas mo talaga. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ipinagkatiwala sa'yo ni Granny ang exorcism. Ikaw din Okaron. Napakaangas ng pagbabagong anyo mo. Hiling ko na sana ay mayroon din akong ganoong kapangyarihan. Sinabi ni Okaron na hindi mo magugustuhan yon habang kinuha na ni Momo ang lamesa. Nais namang tulungan ni Gigi si Momo, kaya sinabihan siya ni Momo na buhatin ang kabilang side ng lamesa. Agad na ginawa ni Gigi ito, habang natatawa naman si Momo dahil hinaharangan niya ang kanyang dadaanan. Bigla namang inawi ni Gigi ang buhok ni Momo dahil may alikabok daw ito. Nagpasalamat si Momo sa paglinis ni Gigi sa kanyang buhok, habang sinaad ni Gigi na maari kang maging mas mapagpasalamat. Sinabi ni Momo na hindi. Ngayon, umalis ka na sa dadaanan ko. Sinambit ni Gigi na sabihin mo ito ng isang beses pa, at aalis na ako, habang ayaw nang ulitin ni Momo ang sinabi niya. Nagseselos naman si Okaron sa nakikita nito sa dalawa na labis na nagkakasiyahan. Naalala din ni Okaron ang sinabi ni Taro kay Hana, na ikaw ang babae na minahal ko at kahit ano pang mangyari, hindi kita bibitawan dahil kung mananatili ako rito at walang gagawin, magsisisi ako nito sa buong buhay ko. Nilakasan ni Okaron ang kanyang loob, at ito ay pumagitna kina Gigi at Momo sabay sabing, Miss Ayase, may dumi sa iyong ulo. Natanggal ko na ito, pasensya na. Sinabi ni Momo, na salamat, anong meron? Sinaad ni Okaron na nagpasya na akong hindi na magpigil, tatayo ako at lalaban, habang tinanong ni Momo na tungkol saan. Si Okaron ay mabilis na kumilos upang ayusin ang lamesa habang sinasabi nito na itinakda ko ang aking mga mata sa iyo mula noong araw na nakilala kita, kahit ngayon at palagi. Sinambit naman ni Gigi na gusto kong sumigaw na mahal kita.
Ang dalawa ay nagpaikot-ikot sa gitna ni Momo habang sinabihan niya ang mga ito na hinaharangan niyo ang dadaanan ko. Sinabi ni Seiko na tumahimik kayo. Nagkakalat kayo ng alikabok sa paligid. Agad namang yumuko ang dalawa upang humingi ng tawad. Sinambit pa ni Seiko na Momo, mananatili ka sa bahay ni Gigi sa katapusan ng linggo. Siguraduhin magdala ng iyong mga damit na panloob at iba pang bagay. Nagulat si Okaron sa kanyang narinig habang sinabi ni Momo na teka lang, bakit kailangan mong sabihin yan ng napakalakas? Sinaad ni Okaron na Miss Ayase. Bakit ka pupunta sa bahay ni Gigi? Sinambit ni Momo na hindi ko ba sinabi ito sayo? Ang bahay ni na Gigi ay sinumpa. Gusto nilang alisin ko ito, at yan ang dahilan kung bakit siya nagpunta dito. Sinabi ni Okaron na kung ganoon ay kayo lang ang dalawang magkasama. Sinaad ni Momo na hindi, plano kong imbitahan ka, Okaron, magiging hindi komportable ako ng mag-isa lang. Sinambit ni Okaron na kung ganoon, simulan na natin ito ng mabilis. Ayusin natin ito agad. Sa ganitong paraan, maibabalik natin si Gigi sa kanyang sariling bahay ng mabilis. Inilipat naman ang scene sa paaralan kung saan madilim na. Sinabi ng estudyante na nakakatakot ang paaralan kapag gabi na. Okay lang ba na nandito tayo kahit walang permiso? Sinambit ng isa na tulad ng sinabi ko, ayos lang, magkakaroon lang tayo ng kaunting ritual. Nag-record ng video ang isa, habang ang isa namang lalaki ay may narinig daw na kakaibang tunog na ikinatakot ng babae. Ang tunog na naririnig nila ay unti-unting lumalakas na ikinatakot nilang lahat. Ang dahilan pala ng tunog ay si Taro, kung saan tumatakbo ito ng napakabilis. Nang makita na ng mga estudyante si Taro, ay nagtakbuhan silang lahat papalayo dahil sa sobrang kaba. Sinambit ni Taro na nakaharang kayo sa dadaanan ko. Maghintay ka lang Hana, papunta na ako dyan para makita ka. Nang makalabas na ng paaralan si Taro, ay may isang truck ang biglang lumabas sa kanyang dinaanan. Inilipat ang scene sa lugar ni na Momo, kung saan kasama niya si Hana sa labas, at hinihintay nila si Taro. Antok na si Momo at sinabi na hindi pa din siya nandito. Mag-aalas 4 na. Pero huwag kang mag-alala, sasamahan kita dito hanggang sa magpakita siya. Makakarating din siya, kaya huwag kang mag-alala. Si Momo ay nakatulog sa balikat ni Hana, at makalipas ang ilang minuto ay nagpakita na si Taro, at puno ito ng mga dumi sa katawan. Sinabi ni Taro na pasensya na Hana. Binangga ako ng truck, at na-delay ako dahil sa paghahanap ng mga parte ko na nagkalat. Sinambit ni Hana na Taro. Mahal kita. Bigla namang nagising si Momo, at nagulat ito sa kanyang nakita. Sinaad ni Momo na dapat ay ginising mo ako ngayong nandito ka na. Sinabi ni Taro na maraming salamat, Miss Momo. Salamat sa pagsama kay Hana upang hintayin ako. Maraming nangyari, kaya nahuli ako ng dating ngayong araw. Pero bukas ay sisiguraduhin kung nandito na ako bago mag-alas 2. Nagulat naman si Momo at sinabi na plano mong gawin ito araw-araw. Inilipat naman ang scene sa silid ni Gigi. Si Gigi ay pawis na pawis, at tila may gumugulo sa kanya. Sinabi ni Gigi na nakakainis. Hindi na naman ako makatulog dahil sa kanya. Ang tinutukoy ni Gigi ay ang multo na nagpapakita sa kanya na nasa kanilang bahay. Kinabukasan, ang tatlo ay sumakay ng tren at sila ay naglalaro ng baraha. Si Momo ay nanalo sa kanilang laro, habang si Okaron naman ang natalo. Natatawa si Momo kay Okaron at sinabi na hindi ka talaga magaling sa ganitong laro, Okaron. Sinaad ni Okaron na masyado kayong masama sa akin, alam nyo ba yon? Lalo pang inisar ni Momo at Gigi si Okaron na para daw siyang bata, habang sinabi ng ating bida na ayoko nang makipaglaro. Sinabi ni Momo na banibiro ka lang namin, habang sinambit ni Gigi na kumain ka ng candy Okaron at bubuti ang iyong pakiramdam. Sinaad ni Momo na bumabalik ako sa pagkabata dahil sa mga yan, habang sinabi ni Gigi na bumili ako ng marami para mabigyan din kita, Momo. Sa totoo lang, talagang naantig ako na nandyan pa rin ang lumang tindahan ng candy. Sinambit ni Momo na oo, at ang matandang babae ay hindi pa din nagbabago kahit kaunti.
Muli namang nagselo si Okaron sa kanilang dalawa at sinabi sa kanyang sarili, na sa ilang kadahilanan, ayaw ko nito dahil ang pagkakaroon ng mga ganitong isip ay nakakainis sa aking mga kahinaan, pero wala akong magagawa tungkol sa mga nararamdaman ko, kaya kailangan kong ilayo ang isip ko sa lahat ng ito at mag-focus sa pagbabalik ng aking bola. Bigla namang kinausap ni Momo si Okaron at sinabi, na anong kinababahalo mo, habang nagulat si Okaron at sinaad, na ang bola ko. Hindi inasahan ng dalawa ang sinabi ni Okaron, at labis na natawa si Momo. Sinambit ni Momo, na masyado mong iniisip ang bola mo, Okaron. Sinabi ni Okaron, na hindi sa ganoon, habang sinaad ni Gigi, na alam mo, matagal na itong gumugulo sa akin, simula kailan naging uso ang mga bastos na biro. Sinambit ni Momo, na hindi. Mahabang istorya ang bagay na ito, habang sinabi ni Gigi, na kung ganon, ay magpapauso ako ng bago. Patuloy na nagbiroan sina Momo at Gigi, na ikinalungkot ni Okaron. Bigla namang sumigaw si Okaron at sinabi sa dalawa, na sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa Tsuchinoko Monster. Nais namang marinig ni Momo ang alam ni Okaron tungkol doon, habang na-excite naman si Gigi. Sinabi ni Okaron sa kanyang isipan, na hindi makalalaki niyan, Ken Takakura. Pero sa sitwasyon ngayon, hindi kayang tiisin ng puso ko. Kailangan kong mangibabaw sa atensyon ni Miss Ayase. Sinambit ni Okaron sa kanila na ang mga misteryosong hayop ay hindi lamang mga nilalang ng imahinasyon. Sa katunayan, hanggang mga 100 taon na ang nakalilipas, kahit ang mga gorila ay itinuturing na mga misteryoso. At nakikita ko ang Tsuchinoko bilang misteryosong hayop na magiging susunod na gorila. Sinabi ni Gigi na naaalala ko ang alamat ng aking nayon tungkol sa isang malaking ahas. Ayon sa balita, may isang 200 taong gulang na dambana na nakalaan para dito, ang Tsuchinoko Shrine. Ang atensyon ni Momo ay muling napunta kay Gigi at sinambit nito na gusto kong pumunta roon. At gusto kong makita ang Tsuchinoko na higanteng ahas. Sinaad ni Gigi, na sige, mabuti pang sumama ka sa akin, habang sinabi ni Okaron sa kanyang sarili, na masama ito. Ang aking dominasyon. Sinabi ni Okaron sa dalawa, na mayroon ding dambana na nakalaan para sa isang kapamami, kaya ang isang dambana para sa mga misteryosong nilalang ay hindi naman ganoon ka-rare. Pagkatapos magsalita ng ating bida ay sinabi niya sa kanyang sarili, na ibinato ko ang dambana ng mga misteryosong nilalang pabalik sa kanyang mukha. Sinambit ni Gigi, na talaga. Grabe, nakakatakot yan. Talaga bang umiiral ang mga kapa? Sandali, paano naman ang tungkol kay Nessie? Parang may mga litrato at iba pa. Sa tingin ko, talagang umiiral ito. Sana makita ko ito. Sinabi ni Okaron na ang litrato ni Nessie ay kilala bilang surgeon's photograph, pero nakita ko ito sa aking sariling mga mata kamakailan. Hindi naman makapaniwala si Gigi sa sinabi ni Okaron, at nais din niya daw itong makita. Sinambit ni Okaron sa kanyang isipan, na ngayon na naiisip ko, ito ang unang pagkakataon, na nakapagsalita ako ng ganito sa ibang tao maliban kay Miss Ayase, napakasaya. Sinabi ni Gigi, na Okaron, ang galing mo. Halos alam mo ang lahat ng bagay. Talagang nirespeto kita bilang kaibigan, alam mo ba? Sinaad ni Okaron, na bilang kaibigan ba, habang nasaktan naman si Gigi sa sinabi ng ating bida. Sinambit ni Gigi, na pero kaibigan ka ni Momo, di ba? Kaya hindi ba pwedeng ituring mo din ako bilang kaibigan? Sinabi ni Okaron, na pasensya na, ako'y isang awkward na tao pagkatapos ng lahat, habang tinakman ni Momo ang kanyang tenga at sinaad, na sinabi ko sa'yo na huwag mong sabihin yan. Ang sinabing linya ni Okaron, ay ang sikat na linya ng aktor na si Ken Takakura sa bansang Japan. Tinanong ni Gigi si Momo, na anong meron? Bakit hindi pwede? Sinambit ni Momo, na hindi mo na kailangan pang malaman, Gigi, habang sinaad ni Gigi, na Momo, huwag mo rin akong isama sa labas ng iyong grupo. Sinabi ni Okaron sa kanyang isipan, na bakit hindi siya mas hindi kaibig-ibig. Ang isang tao na ganito kabait ay nagpapasama sa akin. Ang tatlo ay nakababa na ng tren, at agad silang nagtungo sa syudad. Manghang-mangha si Momo sa kanyang nakikita at sinabi, na mayroong mga hot spring na paliguan dito. Sinaad ni Gigi, na may kaugnayan sila sa trabaho ng tatay ko, sa totoo lang, habang tinanong ni Momo, na akala ko na ang tatay mo ay isang propesor.
Sinabi ni Gigi na nag-aaral siya ng mga bulkan sa isang kalapit na unibersidad, kaya naman kami lumipat dito. Sinambit ni Momo na wala namang sasabog na bulkan, di ba? Habang sinaad ni Gigi na ayon sa sabi-sabi, ang huling naitalang pagsabog ay mga 200 taon na ang nakalilipas, ngunit sinasabi nilang hindi na aktibo ito mula noon. Ang tatlo ay dadaan sa napakahabang hagdanan. Sinabi ni Ocaron na totoo ba ito habang sinambit ni Momo na ayoko nang itanong ito. Ang tatlo ay inakyat na ang hagdanan at sa dulo nito ay naroon ang bahay ni na Gigi. Pagod na pagod sina Momo at Ocaron habang sinabi ni Gigi na Momo. Wala ka bang napapansin na kakaibang aura? Sinambit ni Momo na gaano katibay ang iyong stamina. Wala naman akong makita na kahit ano. Sa totoo lang, ito ay napaka-ordinaryo lang. Sinabi ni Gigi na totoo ba? Ang mga espiritista na tumingin dito ay sinabi na napakagulo daw nito. Sinaad ni Momo na magpahinga muna tayo at uhaw na ako habang tinanong ni Gigi na teka. Wala ka talagang nakikita na kung ano. Totoo ba talaga? Si Ocaron naman ay nahuli sa kanila at sinabi na teka lang Miss Ayase, hintayin niyo ako. May mga anino naman ang napansin ni Ocaron habang bigla siyang kinausap ni Momo na pumunta ka na dito Ocaron, bilasan mo. Ang mga anino na nakita ni Ocaron ay anino pala ng mga tao at pinagmamasdan nila ang ating mga bida. Dito na natatapos ang chapter 31 at 32 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.